Good day ma'am, good day everyone. So, continuation lang po ng topic namin about sa popular culture, social media, and mass media. Ano nga ba ang class dominant theory? Ang class dominant theory ay isang teorya sa media na nagsasabi na ang media ay kontrolado ng mga mayayaman at makapangyarihang tao. Ayon dito, ang mga may-ari ng malaking media companies ang may malaking impluwensya sa kung anong balita o impormasyon na lumalabas sa pampubliko. Ibig sabihin, hindi pantay ang paglabas ng impormasyon, mas nabibigyan ng boses ang interes ng mayayaman at makapangyarihan. Minsan, ang mga balitang nakakasira sa kanila ay hindi na ilalabas o nababawasan ang exposure. Halimbawa, kung ang isang balita ay tungkol sa isang malaking negosyo o makapangyarihang tao, posible na hindi ito gaanong maipalabas. Dahil ayaw ng media owners na maapektuhan ang kanilang relasyon sa ibang malaking kumpanya. So, next naman is culturalist theory. Ano nga ba ang culturalist theory? Ito ay isang teorya sa media na nagsasabi na ang mga tao ay hindi basta naloloko o nakokontrol ng media. Sa halip, ang mga tao ay active viewers o active audience. Ibig sabihin, kaya nilang mag-isip, mag-interpret at magbigay ng sariling kahulugan sa kanilang napapanood or nababasa. Halimbawa, may pinapanood kang pelikula tungkol sa mahirap na pamilya. So, ang isang tao is maaring maiyak o makaramdam ng awa. Ang iba naman ay maaring ma-inspire or sabihin, kaya ko rin umasenso. Yung iba naman maaring masyadong maapektuhan. So, iisa lang ang media, pero iba-iba ang interpretasyon ng mga tao. So, dumako naman tayo sa characteristics ng media. Una is malawak ang abot kasi marami na makakapanood o makakabasa ng ginawang balita. Next naman is madaling ma-access ng mga tao. Next is nakaka-impluwensya ito sa mga tao. And then, ang media is maraming anyo at may kakayahang maghikayat ng opinion or kilos ng tao. Dumako naman tayo sa traditional media. So, ano nga ba ang traditional media? Ang traditional media ay lumang paraan ng komunikasyon na nakabatay sa kultura at tradisyon ng mga tao. For example, folk songs, folk dance, folk tales, festivals, paintings. So, yun yung mga sinaunang ginagawa ng tao nung wala pang mga technology. So, dumako naman tayo sa print media. Ang print media ay ang mga nakaimprentang materials na ginagamit para magbigay ng impormasyon sa publiko. For examples na lang, yung mga newspapers, magazines, journals, or flyers. So, yun yung mga way ng mga sinaunang tao para makakalap ng mga bagong impormasyon. At doon po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po.